Sa katahimikan ng gabi, sumalubong sa magaspang na graba ang makinang niyang sapatos habang papalabas siya ng kanyang sasakyan. Ang malaagilan niyang mata ay sinusuri ang bawat sulok ng madilim na eskinita. Umalingaw-ngaw sa eskinita ang tunog ng kanyang sapatos habang tinatahak niya ang daan patungo sa mismong bodega. Isang malutong na palakpak ang narinig ni Troy mula sa kanyang kinatatayuan. Tingnan niyong mabuti kung sino ang bisita natin ngayon. Isang excited na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran habang papasok siya sa loob ng bodega. Hindi lumingon si Troy. Sa halip, sa loob ng ilang segundo, pinalibutan siya ng mga lalaki na kargado ng mga bala. Papalapit na ang boses ng babae. Pero hindi pa rin niya nakikita ang mukha ng kinaiinisan niya sa buong buhay niya. Alam kong hindi ka tanga para pumunta dito ng walang bodyguard. Sabi ng isang lalaki na humakbang para pigilan siya. Huwag kang mag-alala. Buti na lang at hindi ako armado ngayon. Dahil kung nagkataon, kanina ka pa bumagsak sa mga paa ko. Natawa si Veronica sa pananakot ni Troy at inilabas ang baril sa bewang niya. Nakakahiya sa isang lalaking tulad mo na bumaba para mag-enjoy sa piling ko, sabi ni Veronica habang sinusubaybayan ng tingin ang hawak niyang baril. Pumunta ako dito para sa negosyo. Pag-usapan na natin ang deal. Matapos tumango, ay itinuro niya kay Troy ang daan. Bumaba sila sa isang liblib na opisina. Pagkatapos, ay isinara ang mga pinto. Nakafocus ang tingin ni Veronica kay Troy habang sinusubukan nito ang kawalan ng interes. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay muling nagsalita si Veronica. Alam mo ba nang makita kita, I wish to be young again. Wala sa mood si Troy para makipagbiruan. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa habang nakatitig sa nakangising mukha ni Veronica. Cut the bullshit, Veronica. Bakit? Naiinip ka na ba? Hindi mo ba gustong pinupuri ang iyong kagwapuhan? Natahimik si Troy sa mas lumawak ng ngiti nito. Ang isang gwapong tulad mo ay karapat-dapat ng tamang kamatch. Katulad ni Chloe, maganda siya, hindi ba? Ang galit ni Troy ay sumiklab, ngunit pilit niya itong itinago. Or hindi naman kagandahan ang habol mo, kundi iba. Nagtama ang kanilang mga mata nang maunawaan niya ang ibig sabihin ni Veronica. Oh, come on, Troy. Iisa lang ang tinutumbok natin. Gusto mo rin ang kanyang ari-arian tulad ko? O kung hindi, bakit ka magpapakasal sa isang karaniwang babaeng tulad niya? Ang kanyang mapanuring tingin ay sinubukang maghanap ng sagot na nakatago sa likod ng malamig nitong panlabas. Lumapit si Veronica at bumulong kay Troy. Dalhin mo siya sa akin at magkakaroon ka ng 10% na kabahagi. Napangiwi si Troy sa sinabi nito. Alam mo kung ano ang problema mo, Veronica? Nanliit ang mga mata ni Veronica sa tanong niya. Lumapit siya dito at inilagay ang kanyang mga siko sa mesa sa pagitan nila. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin, Veronica. Ipinagpapalit ko ang aking asawa sa iyo. At bilang kapalit, 10% lang ang inaalok mo sa akin. Hindi nakakaakit ang alok mo kapag ibinigay ko ang 100% sa pagpapanggap na in love sa kanya. Dahil sa ngisi ni Troy, dinurog ni Veronica ang papel na hawak niya. Sa tingin mo kaya mo kong lokohin, Troy Lacerna? Mayroon kang lakas ng loob na tanggihan ang aking alok habang nakatayo ka sa aking teritoryo, sa harap ng aking mga tao. Mas pipiliin ko ang salitang matapang, ngunit hindi iyon maiintindihan ng isang duwag na tulad mo. Troy Lacerna,
I have no intention to harm you. Unless you go against me. Mag-isip kang muli. Lumaban ka sa aking panig. At ang iyong pagkapanalo ay sigurado. Ngunit kung tatanggihan mo ako, nakakatakot. Hindi ka makakalabas sa bodegang ito ng buhay. Ang katahimikan ni Troy ay nagpaisip sa kanya habang sinusuri ang sitwasyon. Sa kabila ng katotohanan na pinipigilan niya ang kanyang galit. Fine, pero kailangan ko munang malaman kung ano ang gagawin mo sa kanya. Concern ba ang nakikita ko? Ito ay tinatawag na humanity na nawala sa iyo maraming taon na ang nakaraan. Nakakagulat na natawa ito sa kanyang panunuya. Siya ay mananatiling buhay. Yun lang ang masisiguro ko sa iyo. Mukhang nawala si Troy sa kanyang pag-iisip. Habang si Veronica ay nasisiyahan sa kanyang nakataling sitwasyon. Sino ang nakakaalam na maaari akong maging mapagbigay at itapon na lang siya sa lansangan? Sinubukang hanapin ni Veronica ang mga nakatagong emosyon ni Troy upang malaman kung may pakialam ba ito sa babaeng yun. Ngunit sa kasamaang palad ay walang laman ang mga mata nito. Okay lang sa akin. Hanggat walang mangyayaring masama sa kanya, ihahatid ko siya sa'yo. Tumango si Veronica at ngumisi nang marinig ang sagot ni Troy. Alam kong gagawa ka ng tamang choice. Pero bago yun, may kondisyon ako. 50% ang hinihingi ko. Nothing more, nothing less. Nalilitong umiling si Veronica. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay bago muling nagpatuloy. Sa tingin ko wala ka sa posisyon para makipag-negotiate. Napabuntong hininga ng malalim si Troy. At sa tingin ko ay hindi ka makakakuha ng kahit na 1 sentimo sa kanya hanggat nasa ilalim siya ng aking proteksyon. Pagkatapos ng mahabang sandali ay pumayag na si Veronica. Okay, deal. Mamayang hating gabi, dadating ang mga tauhan ko para kunin siya. At ayoko ng anumang panggagambala mula sa iyong panig. Tumango si Troy habang malamig na nakatingin kay Veronica. Paglabas ng warehouse, ay tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan. Ang kanyang plano ay lubhang mapanganib, ngunit ang tagumpay ay hindi makakamtan ng walang anumang sakit. Tumayo si Jan sa harap ni Ellen habang nakayuko ang ulo at bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. I'm sorry, ma'am, pero pinagbawalan ako ni sir na sabihin ito sa'yo kanina. Pero ngayon, hindi ko na ito kayang itago. Ma'am Ellen, si sir ay nasa matinding panganib at ikaw lang ang makakatulong. Napatayo si Ellen sa pagkakaupo habang nalilitong nakatingin kay Jan. Sabihin sa akin, ang ano? Ma'am, ang tita Veronica mo, ang nagtangkang pumatay sa'yo. Isa siyang masamang tao. Huwag na huwag kang magtitiwala sa kanya dahil araw-araw niyang binabantaan si sir sa buhay mo. Mahal ka ni sir. Hindi niya sinasabi pero alam ko. Gusto ka niyang iligtas, kaya inaway ka niya nung araw na yon. Gusto niyang iwan mo siya para mapanatili kang ligtas. Araw-araw ko siyang kasama, ma'am, at nakita ko ang pagmamahal niya sa'yo. Noong una, akala niya ay nasa panganib ka dahil sa kanya. Dahil gusto siyang sirain ni Veronica. Pero nang maglaon, ay nalaman niya ang tunay na dahilan ni Veronica. Sandaling natahimik si Jan. Nagtatalo ang kanyang isip kung ibubunyag ba niya ang mga lihim o hindi. Ngunit nang sandaling hinawakan ni Ellen ang balikat niya at hiniling sa kanya na magpatuloy. Alam niya kailangan niyang ituloy ito. Totoong si Veronica ay iyong tiyahin, pero wala siyang pakialam sa iyo o kahit kanino. Ang iyong lolo na si Arnold Tuason ay isang napakayamang tao. Ngunit alam din niya ang tunay na kulay ni Veronica. Tinanggal niya ang pangalan ni Veronica sa lahat ng kanyang testamento at ginawang legal na tagapagmana ang nanay mo. Hinahabol ka ni Veronica
Dahil sa mga ari-arian mo, ma'am, gusto kanyang patayin para mapawalang bisa ang testamento. Natahimik si Ellen sa sobrang gulat at hindi nakapag-react. Inutusan ako ni Sir na alamin ang tungkol sa testamento at lahat ng iba pa. Alam niya ang intensyon ni Veronica, kaya itinago kanya sa dilim para lamang sa iyong kaligtasan. Mangyaring wag mong isipin na siya ay mali. Lagi kanyang inaalagaan, pero hindi niya maipakita. Si Sir ay isang malalim na tao, ngunit walang duda na siya ay isang mabuting tao. Mapapagkatiwalaan mo siya kahit nakapikit ka. Bumagsak ang mga luha ni Ellen nang pumasok ang realisasyon. Bakit hindi sinabi ng lalaking iyon sa kanya? Bakit niya ito itinagong mag-isa? Ma'am, alam kong nasasaktan ka. Subalit wala na tayong oras. Pinapunta siyang mag-isa ni Veronica at umalis siyang walang backup. Ma'am, nasa panganib ang buhay niya. Sinubukan kong pigilan si Sir, pero hindi siya nakinig. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nag-aalalang sabi ni Jan. Nanlaki ang mga mata ni Ellen sa pagkabigla. Bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit hinayaan mo siyang umalis? Natatarantang sigaw ni Ellen. Ma'am, sinubukan ko, pero hindi siya nakinig. Alam mo ba ang lokasyon? Sa lugar kung saan siya pinapunta? Hindi po, ma'am. Nilinaw po ni Sir na walang susunod sa kanya. Jan, paano kung may gawin sa kanya si Veronica? Kailangan natin siyang mahanap. Subukan mong itrack ang kanyang telepono. Magtanong ka sa driver. Tingnan mo ang CCTV. Gawin mo ang lahat para mahanap siya. Ma'am, sinubukan ko na ang lahat ng yan. Pero, shit, bakit mo ito ginawa, Troy? Hinaplos ni Ellen ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Ang minuto ay naging oras. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang puso ay patuloy na bumabagsak. Pinapatay siya ng kanyang pag-aalala. Makalipas ang ilang oras, isang kotse ang bumusina at mabilis na tumakbo si Ellen sa bintana. Dumapo ang kanyang paningin sa kotse ni Troy at wala siyang pakialam na tumakbo pa ibaba. Huminto ang kanyang mga paa malapit sa pintuan at doon ay nakatayo si Troy habang ang kanyang jacket ay nakasabit sa balikat. Nakalagay ang isa niyang kamay sa loob ng bulsa at ang isa naman ay nakahawak sa telepono malapit sa tenga. Napatingin si Troy sa mukha ni Ellen na nag-aalala at humigpit ang hawak niya sa telepono. Pinindot niya ang end button nang hindi inaalis ang titig kay Ellen. Sa kanyang paghakbang, ang katawan ni Ellen ay bumangga sa kanya ng buong lakas. Hindi niya inaasahan ang pagsalubong nito sa kanya. Ang mga hikbi ni Ellen ang tanging maririnig sa paligid. I am sorry. Sorry sa lahat ng masasakit na sinabi ko kahapon. Nalito si Troy sa biglaang pagbabago ng ugali nito. Bumaling ang mga mata niya kay Jan na nakatayo sa hindi kalayuan. Bakas sa mukha nito ang guilt. Alam niyang sinabi na ni Jan ang lahat at hindi nito sinunod ang kanyang utos. Nawala ang kanyang galit nang hawakan siya ni Ellen sa mukha at pinaulanan siya nito ng mga halik. Parang kinukurot ang puso niya nang makita ang mga luha nito. Salamat sa Diyos at ligtas ka. At ang sumunod ay sinigawan siya nito sa galit. Sira ka ba? Bakit ka pumuntang mag-isa doon? Paano kung sinaktan ka nila? Ellen, alam mo bang mas sinasaktan mo ko? Ngunit mas lalong lumakas ang sigaw nito. Yan ang dapat sa'yo. Sa pagtatago mo ng lahat sa akin. Akala mo kaya mo lang ang lahat sa sarili mo. Ngumiti si Troy kay Ellen. Ngunit nawala ang ngiting iyon nang maalala niya ang kasunduan nila ni Veronica. Huwag kang mag-alala, Troy. Kasama mo na ako ngayon. Sabay natin itong lulutasin. Dahil sa nakakapanatag nitong mga salita,
Ipinatong niya ang kamay niya sa ulo nito at iginiya ito patungo sa kanyang dibdib. Nalanghap niya ang mabangong halimuyak at hinalikan niya ang ulo nito. Matatapos din ang lahat ng ito, huwag mong istresin ang sarili mo. Nakakaaliw ang kanyang mga salita. Ngunit ano ang magagawa ng kanyang mga salita upang alisin ang alalahaning ito? Nakapagdesisyon ako. Ibibigay ko lahat ng gusto niya. Hahayaan ko siyang kunin ang mga ari-arian para lubayan niya tayo. Mungkahin niya habang nakaupo sa sala, habang sinusubukang maghanap ng mga solusyon. Don't be stupid, Ellen. Alam mo ba kung ano ang gagawin niya sa perang yun? Ang perang pinaghirapan ng iyong lolo ay gagamitin niya sa mga iligal na bagay. Palalawakin niya ang kanyang negosyo sa droga at napakaraming inosenteng mamamatay dahil sa droga. Natahimik ang silid habang iniisip ang mga sinabi ni Troy. Pero ano pa ba ang magagawa natin? Tanong ni Ellen. Ngunit hindi sumagot si Troy. Sa halip ay tumayo siya sa kanyang kinauupuan at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Tahimik siyang sinundan ni Ellen habang nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Bakit mo ako sinusundan, Ellen? Natatakot akong baka iwan mo ulit ako. Ang kanyang inosenteng mga salita ay nagparamdam sa kanya ng pangamba. Niyakap niya ito at bahagyang hinimas ang likod. Leaving you is not my choice. Habang nakapatong ang ulo ni Ellen sa dibdib ni Troy, tinanong niya ang gusto niyang itanong. Troy, noong nalaman mo ang tungkol sa aking pagbubuntis, paano mo nalaman na ikaw ang ama nito? Tinatanong mo ba ako kung paano ko nalaman na hindi ka nagloko behind my back? Ang diretsyong salita ni Troy ay nagpapula sa kanyang pisngi habang nakakulong siya sa mga bisig nito. Ang ibig kong sabihin, matagal kang nawala sa tabi ko at hindi mo man lang ako tinanong kung pag-aari ba ito ng iba. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa iyo, Ellen? Ang karakter mo. Wala pa akong nakilalang babae na kasing lakas ng karakter mo. Ang iyong mga mata ay hindi umaalis sa akin upang dumapo sa ibang tao. Ang iyong mga kamay ay hindi kailanman nagnais na makahanap ng ginhawa sa bisig ng iba. Kahit na pagkatapos kitang itulak palayo, isa kang tapat na asawa, Ellen, at pinagmamalaki kong tawagin kang akin. Hindi niya nasabi ang matatamis na bagay noon. Pero bakit ngayon? Hindi ka ba masyadong romantic ngayon? Mahirap tunawin ang matatamis mong salita. Enjoy it, wifey. Enjoyin mo ang masayang sandaling ito. Nagtawanan sila nang hilahin siya nito pababa at kiniliti siya ni Troy ng mabalahibong halik. Umalingaw-ngaw ang tawa niya sa kwarto at kasunod noon ay pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Sana ang sandaling ito ay tumagal. Mahal kita, Troy. Nakita ni Troy ang katotohanan sa mga mata nito. Ngunit paano niya masasabi ang parehong mga salita na may parehong katotohanan? Nakita ni Ellen ang pag-aalinlangan ni Troy. At ngayon ay alam niyang may tinatago na naman ito. Sabihin mo sa akin, Troy. Alam kong may gusto kang sabihin sa akin noon pa. Mariing ipinikit ni Troy ang kanyang mga mata bago muling nagmulat at tumingin sa kanya. 24 years na ang nakaraan. Tumakbo ako sa walang laman na kalsada nang biglang may sumulpot na kotse. Akala ko mamamatay na ako, pero biglang umiwas ang sasakyan at bumangga sa puno. Noong araw na yun, dahil sa akin ay namatay siya. At iyon ay hinaplos ng mga daliri ni Ellen ang malasot lang buhok ni Troy habang hinihikayat niya itong magpatuloy. At ang babaeng yun ay walang iba kundi ang iyong ina, si Anna Tuason.
Huminto ang kamay ni Ellen sa paghaplos at nakalimutan niyang kumurap ng ilang segundo. Ilang minutong katahimikan ang lumipas at wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Pwede mo akong kamuhian, Ellen. Ako ang dahilan kung bakit nawala sa iyo ang nanay mo. Dahil sa pagkakamali ko, nagdusa ka buong buhay mo. Ako ay isang mamamatay tao. Inilagay ni Ellen ang kanyang daliri sa labi ni Troy at iniiling niya ang kanyang ulo bilang sagot. Hindi ikaw. Ang bata ay hindi kailanman magiging isang mamamatay tao dahil sila ang pinakamalinis sa lahat. Aksidente lang yun. Wala kang kasalanan. Pero Ellen, tumakbo ako sa gitna ng kalsada. Ang nanay mo ang namatay sa pag-iwas sa akin. Dapat ako ang namatay at hindi siya. Ang bigat ng pagkakasala na dinaranas ko araw-araw ay tumindi nang malaman kong ikaw ang anak niya. Ang pag-ibig ay hindi humihingi ng pahintulot, Troy. Nagkataon lang. At kahit anong sabihin mo, pagmamahal lang ang nakikita ko sa mga mata mo para sa akin. Tumama sa kanya ang gulat na gulat nitong mga mata na tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Hindi mo naiintindihan, Ellen. Hindi mo ako kayang mahalin. Nasaktan kita. Tinanggihan kita. Ikinahiya kita. Kaya paano ka pa? Bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang mga salita, ay isang biglaang pwersa ang bumasag sa nagyayelong bato sa maliliit na piraso. Inilapat ni Ellen ang labi niya sa labi ni Troy. Ginawa niya iyon upang makalimutan nito ang lahat ng alalahanin sa kanyang isipan. Habang ang malalambot na labing iyon ay dahan-dahang gumagalaw sa mahigpit na pagkakadiin, natunaw ang lamig na nagbibigay daan sa kanyang mainit na loob. Naghalikan sila na parang katapusan na ng mundo. Habang ang orasan ay gumagalaw patungo sa hating gabi. Lingid sa kaalaman ni Ellen, ang mga gwardya ay inutusan na itigil ang gabi at ang mga pinto ay binuksan upang makapasok ang masasamang pwersa ni Veronica Tuason. There's not much to do when all I can. Thank you guys for listening and watching. Not doing well.